Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ngayon na bago na ang Pangulo ng Estados Unidos, hindi nangangahulugan na magbabago din ang pakikitungo at suporta ni Donald Trump sa Pilipinas. Noong Hunyo 2020, opisyal na tinutulan ng administrasyon ni Trump ang halos lahat ng mga inaangking teritoryo ng China sa South China Sea at sinuportahan din niya ang Arbitral Award sa atin noong taong 2016. Mas pinalakas din ng Amerika ang kanilang military cooperation sa mga bansa sa rehiyon at kabilang na nga dito ang bansang Pilipinas sa pamamagitan ng mga joint military exercises at pagpapatibay ng Mutual Defense Treaty. Pagdating naman sa mga artipisyal na isla ng China na nakatayo sa ating mga teritoryo, nagpataw siya ng sanksyon sa mga entity at mga individual na sangkot sa pagpapatayo ng mga ito. Ipinakita ng administrasyon ni Trump ang mas matinding pagtutol sa mga inaangking teritoryo ng China sa West Philippine Sea at mas pinatibay nito ang relasyon ng iba pang mga bansa sa rehiyon. Kaya ang tanong kung tutulungan pa din ba tayo ni Trump laban sa China ngayong siya na ang bagong Pangulo ng bansang Estados Unidos, ang sagot ay malaking oo. Narito ang ilang maaaring maging aksyon o ipagpapatuloy ni Donald Trump para sa Pilipinas na kanyang mga naging aksyon noong panahon ng kanyang administrasyon. Una ang pagpapatuloy ng Freedom of Navigation Operations. Pangalawa ang pagpapalakas ng diplomatic support. Ito ay nangangahulugan na ipagpapatuloy niya ang pagkontra niya sa mga ginagawang pag-aangkin ng China ng ating mga teritoryo sa West Philippine Sea at pagsuporta niya sa Arbitral Award sa ating bansa. Pangatlo ang pagpapatibay ng military cooperation. Ito ay sa pamamagitan naman ng mas marami pang mga joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika. Ika-apat ay ang pagpapatupad ng economic sanctions. Maaaring mas palawakin pa ni Trump ang pagpapataw ng economic sanctions laban sa mga Chinese entity at individual na sangkot sa pagtatayo at militarisasyon ng mga artificial na isla sa West Philippine Sea. Ikalima ay ang pagbibigay ng defense assistance tulad ng military hardware at technology upang mas palakasin ang depensa ng Pilipinas. Kung sakaling manalo si Donald Trump, maaaring mas palakasin pa niya ang kanyang mga naging patakaran at aksyon mula sa kanyang natapos na administrasyon. Sa pagkakaluklok ni Donald Trump bilang pinakabagong Pangulo ng Amerika, marami-raming magbabago at tiyak na maraming mga bansa din ang hindi magugustuhan ng ilan sa mga pagbabagong ito. Pero nakatitiyak ang Pilipinas na marami sa mga pagbabago na ito ang ating mapakikinabangan. Sa ibang bagay naman, narito ang ilang maaaring dahilan kaya natatakot ang China na sakupin tayo. Ang unang dahilan dito ay ang alyansa ng mga bansa. Sabihin na natin halimbawa na nagumpisa ang umatake ang China sa Pilipinas. Ang pagsisimula ng digmaan ay isang senyales upang magsikilo sa mga bansang kasapi sa United Nations na may pagtanggol ang Pilipinas dahil isa ang ating bansa sa mga kasapi ng samahang ito. Hindi basta-basta ang mga bansa ang babanggay ng China tulad na lamang ng United Kingdom, Australia, India at syempre ang Amerika. Sa mga magtatanong kung kakampi ba ng China ang Russia at Iran, oo, mahigpit na magkakampi ang mga bansang ito. Subalit hindi ibig sabihin na kapag naglunsad ng digmaan ng China ay sasawsaw at makikigulo ang mga ito. Tandaan din natin na ang mga bansang Iran at Russia ay pawang mga miyembro din ng United Nations dahil kung sakaling kampihan nila ang isang bansang nagpasimula ng digmaan ay nangangahulugan ito ng pagsuway sa kasunduan ng kanilang pinirmahan na napapaloob sa United Nations. Isang napakawalang kabuluhang gera nito para sa Russia at Iran kung pag-aaksayahin nila ito ng effort at oras. Bukod kasi sa wala naman silang mapapala ay gagastos lang sila ng malaki at marami ang mawawala sa kanila. Bukod sa mga bansang nabanggit kanina, nariyan din ang bansang Japan upang magpadala ng kanilang assistance dahil kilala din ng Japan na may napakagandang relasyon at ugnayan sa Pilipinas na kilala ding may hindi magandang pakikitungo sa bansang China.
Kung pagbabasehan ng mga naging kilos noon pa man ng China laban sa Japan, malaking porsyento at nakasisiguro tayo na nasa panig natin ng mga Hapon. Bukod sa bansang Japan, nariyan din ang suporta na magmumula naman sa Amerika na kinikilalang pinakamalakas na bansa sa kahit anuman atang aspeto mula sa kanilang ekonomiya hanggang sa kanilang mga puwersang militar. Sa bansang ito tiyak na takot ang China. Makakaasa ng buong suporta ang Pilipinas mula sa Amerika kaugnay sa mainit na usapin sa South China Sea. Ito rin noon ang ipinangako ni United States Secretary of Defense Lloyd Austin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nangako ang US Secretary of Defense kay Pangulong Marcos noon na tutulong ang Amerika sa modernisasyon ng kakayahang pangdepensa ng Pilipinas at dadagdagan ng interoperability ng mga sundalong Pilipino at Amerikano. Binigyang diin pa ni Lloyd sa Pangulo na higit pa sa pagkakaibigan ng relasyon at alyansa ng dalawang bansa dahil para naaniya silang magpamilya na naghahangad ng malaya at bukas na Indo-Pacific para sa kaunlaran ng dalawang bansa at ng buong rehiyon. Ikinagalak ng Pangulong pangakong suporta ng Amerika sa Pilipinas at tumaasa ito ng mas magandang bukas para sa dalawang bansa batay sa matatag na pundasyon ng pagkakaibigan at turingan na magkapamilya. Pangalawa sa mga tinitingnan dahilan kung bakit hindi tayo sinasakop ng bansang China ay ang kahinaan ng kanilang bansa. Siguradong hindi magtatagal ang lakas ng China kung gano'n nga ang magiging kahinatnan ng giyera. Lalong-lalo na alam ng mga bansang ito na malaki ang kahinaan ng bansang China at ito ay ang kanilang mismong mga sundalo. Mismong mga sundalo nila ang kahinaan nila. Kung panonoorin ng mga nagkalat na video sa YouTube kung saan ipinaparada ng China ang kanilang mga makabago at malalakas na mga armas, iisipin nating napakalakas talaga ng kanilang puwersa. Kasabay sa kanilang paradang ito ay ang kanilang mga kasundaluhan na ang kanilang matigas na pagmamarcha ay nakasabay pa sa saliw ng musika. Malamang hindi natin alam pero ang mga sundalo ng bansang ito ay hindi ganon kalakas pala. Mas pinagtuunan ng pansin ng gobyerno ng China ang kanilang mga armas at sandata at tila napag-iwanan ang mga tao o mga sundalong gagamit sa mga ito. Binaliwala nila ang pagpapalakas ng kanilang mga tao na sila talagang haharap sa mga kalaban sa oras na magkaroon ng digmaan. European, American, Russian, Japanese at German. Ilan lamang yan sa mga bansang may malalakas na kasundaluhan na hindi nawawala sa mga usapin pagdating sa lakas at liksi ng kanilang mga sundalo. Pero may narinig ba kayo tungkol sa mga sundalong Chinese? Wala. Yan ay dahil kulang na kulang sa karanasan at kasanayan ng mga sundalo ng China. Kung meron man silang mga karanasan ay bagsak naman ang kanilang ipinakitang performance sa mga labanan. Isang halimbawa na lamang ay ang naganap noon na Battle of Yultong na kung saan pinabagsak ng 1,000 lamang na mga sundalong Pinoy ang may nasa 4,000 mga sundalo ng China. Ganyan kalayong agwat at lakas ng sundalo mga Pilipino sa mga sundalo ng China. Paano kung isasama pa natin ang mga highly trained Special Operations Group tulad ng US Navy SEALs at mga Aerial Special Service? Siguradong susukong umiiyak ang bansang China. Kaya upang takpan ang kakulangan nila sa mga disiplinado at malalakas na sundalo, mas pinagtutuon ng pansin na lamang nila na palakasin ang kanilang mga armas at sandata upang gawing panakot sa mga bansang mas maliit sa kanila at mas mahirap. Pangatlo at ang huling dahilan na tinitingnan kung bakit hindi nilulusob ng China ang Pilipinas ay dahil sa hindi naman na kailangan talaga. Nakita na natin sa mga unang dahilan na mawawalang saysay kung aatakihin nila ang Pilipinas dahil sa alyansang meron ng Pilipinas sa ibang mga bansa. Kung isa ka ba namang isang bansang natalo sa korte pagdating sa pinag-aagawang teritoryo at ikaw pang may lakas ng loob na magsimula ng giyera, ay siguradong magiging kalaban ka ng ibang mga bansa sa buong mundo. Bukod sa gagasto sila ng malaki sa digmaan at kailangan ng matinding effort, ay sigurado din naman ang kanilang pagkatalo. At dahil may pagkatuso ang China, bakit pa nga ba nila kailangang makipagdigmaan kung nakukuha naman nila ang kanilang mga gusto nang walang digmaang nagaganap? Nakakapagtayo sila ng mga facility sa mismong teritoryo natin, nakakagawa ng mga artificial island at may mga base militar pa. Akalain mong naitayo nila ito noon nang walang tumututol at patuloy pa rin nila itong nagagawa hanggang sa kasalukuyan. Pero bakit nga ba hindi nakikialam ang ibang mga bansa? Ito'y dahil wala din namang ginawang hakbang noon ang sarili nating bansa. Inisip nila na ayos lamang ito para sa ating gobyerno kaya wala nang naging aksyon ng ibang mga bansa at dahil hindi tayo kumikibo, tuloy-tuloy ang ginawang pagpapatayo ng kung ano-anong mga istruktura ng bansang China sa bahagi ng teritoryong nasasakupan natin.